Linya na natin si Ginoong Augustus Joe Ferreria, ang Pangulo po ng Automobile Association of the Philippines. Sir Joe, magandang umaga. Si Joel Siwengto. Good morning po. Umaga sa inyo dalawa. Buti pa kayo maganda pag umaga. Nox naman, hanap pa. Sir Joe, Kayo din naman. Sir kausap Joe, namin ito na. kausap namin kayo last week. Kasabi ninyo, baka pwedeng wag nang paabutin ng 2 taon. Oo. Bilisan na yung rehab sa EDSA. Pero ngayon, pinospone Ni Presidente ni mismo. Presidente. Natuwa ako. Natuwa kayo? Bakit kayo natuwa? Oo. Ba't kayo natuwa, Sir Kasi Joe? alam mo, kailangan matinding paghahanda yan eh. Una-una, parang ang dali ba ilipat yung mga sasakyan sa EDSA doon sa secondary road. Hindi ganun kadali yun. Kasi, yung secondary road, whether C5 or yung mga nasa gilid, no? Hindi kakayanan yun. Puro 2 lane lang yung mga yun eh. So dapat, pag-aralan mabuti, paano nila i-execute yan? Mabuti nga, hindi nila tinuno yung dry run. Kasi sigurado yun, isara mo yung EDSA ng 2 oras, kaguluhan sa buong Metro Manila yan. Yun ang magiging resulta dyan. So Kahit po- mabuti lang, nag-isip muna. Kahit po merong odd-even scheme, hindi talaga kakayanin, Sir Joe. Hindi kakayanin yan. Kasi hindi naman mawawala yung sasakyan eh. Alam mo naman ang Pilipino, no? Maghanap ng ibang sasakyan na iba-plaka. Pero nandiyan pa rin yan kasi may pangangailangan silang bumiyahe. Ano yung possible na hakbang na pwede nating magawa para hindi mangyari, kung sakaling ituloy, hindi mangyari yung Carmageddon na pinangambahan natin, Sir Joe? Kasi kahit i-postpone natin ang i-postpone, gumamit tayo ng bagong teknolohiya, mapapabilis lang natin yung proseso ng rebuild. Pero yung buhos ng sasakyan, nandyan pa rin. Unless mag-divert tayo sa ibang lugar talaga at magre-route. Yan, tama. So therefore, may mga factors na kailangan i-consider. Unang-una, huwag niyong gagawin ngayon yan. Dapat yan Enero. Kasi bukas ng eskwela, yung November 1, Pasko. Tapos pinakamatindi dyan yung tag-ulan. Alam naman Kaya- natin na ang bagyo nandito. Ano mangyayari dyan? Hindi na tayo gagalaw dito sa Metro Manila. Enero po, pwede po ba? Yan. Pangalawa, yung secondary road, linisin po ninyo bago nyo tambakan ng sasakyan yun. 2 lane lang yun. Dami nakakalat dyan eh. Diba hirap na hirap nga ang MMDA dun sa illegal parking eh. Yes. Dapat ito, magtatalaga kayo ng lahat ng lilikuan. Sigurado yan, mag-choke point yan. Dapat may traffic enforcer dyan. Tinitingnan ko nga yung ruta galing ng south. Ang daming liko eh. Galing ka SLEX, C5, Bayani Road, 5th Avenue, tatawid ka ng tulay sa BGC, etc. etc. Ang daming liko niyan, doon nagkakagulo sa intersection. Ayusin niyo muna yan bago niyo ipatupad yung pagsara. Okay. Wise ba na decision yung pagsabayin, halimbawa, EDSA yung odd-even scheme, tapos outside EDSA yung number coding, hindi ba, Joel? Una, nakakalito sa motorista. Kung volume ang pag-uusapan na mawawala sakali, ano bang mas malaki? Number coding o odd-even scheme? Pag pinagsabay nila, pwede naman pareho, no? Pero ang mungkahi ko dyan, kailangan mag-adjust ang negosyo na babalik tayo doon sa pandemic type of traveling. Ibig sabihin yan, doon sa odd-even scheme at saka yung color coding scheme na kombinasyon, lalabas yan, 2 beses ka lang pwedeng lumabas ng bahay mo. So, susundan ngayon ng negosyo yan na ang empleyado nila ay pwedeng pumasok lang sa opisina 2 beses sa loob ng 1 linggo. Hindi Di ba ba may- maapektuhan ng productivity, Sir Joe? Kamot ulo yun, paano yung Oo, productivity? Bigyan nyo na incentive yung mga sumutupad dun sa hinihingi ninyo, yun ang tax holiday during the period na ginagawa nyo yan. Lahat ng kinikita nila during that time tax-free. Oo, yun muna ang Yun yan. sakripisyo mo muna gobyerno sa kita. Gobyerno. Hindi pa pwede magsakripisyo eh. Walang pang 10 pampondo. trillion, 10 trillion nga wing ang ang kailangan natin pondo next Proposal pa lang Proposal pa natin. ba? Hindi pa final yun. Pero Okay. Sergio, ito, kailangan din ayusin talaga ang EDSA, di ba? Yes, Sinasabi nga tama natin it's about time. Kumbaga, napapanahon na talaga ayusin yan, i-rebuild. Tama yun. Meron pa bang Sang-ayon ibang ako option? Better option? Yan, no? Like for example, yung road system, no? Pwede yung sa kanan na kalsada ng EDSA, kung galing ka ng Makati, no? One way yan papuntang norte. Yung kaliwa, one way papuntang south. Pangalawa, isa pa. Pwede mong gawin, ang isasara lang mo sa EDSA, 1 linya lang. Patayin yung 1 linya, tapos yung 1 linya, magiging 2-way yan. So hindi mo totally sinara yung EDSA. Pero totally sinara mo yung isang side. Tapos doon dapat 6 na buwan tapos yun. Damihan nyo yung worker dyan at saka gumagawa dyan, sabay-sabay ninyong gawin yan. Matatapos yan ng 6 na buwan. Oh, parang yung ginawa sa China, 'di ba? Nagtayo na isang ospital, 1 linggo tapos.
Nung Oo, pandemic yun. Matindi. Oo. Matindi sa China. Oo. So, Kaaway lang natin pero pwede nating hiraman ng technology yun Okay. Pautang na technology. Mabilis sila, grabe. Grabe yung baka kunin yung EDSA eh. Magugulat ka na lang, meron na silang structure dyan sa Totoo sa yun. West Philippines Oo. Di ba? Ay, nako. Anyway, so, Hindi na lang nakinig at ang natuwa ako doon dahil iniisip muna nila ano magiging impact at saka ano magiging solusyon sa hindi titigil ang daloy ng trapiko. Lilipat lang ng lugar yan. Ayusin ninyo kung paano dadaan ng tao ngayon dyan. alright, may nagpapanukala. Baka daw pwedeng, ewan ko si Senator J.B. Ejercito yata nagsabi niyan, na yun ang paniwala din natin, Weng, nung una pa mang nalaman natin tong EDSA rebuild. Tapusin nyo muna yung mga mass transport Yes. projects ninyo. Tsaka natin, kasi parang sinabay natin lahat. Di ba? Hindi pa tapos yung mass transport, tapos ayusin natin ang EDSA para tayong jack of all trades, master of none. Di ba? Parang ganun So you need to decide on one and then you really need to pour your resources into that. Correct. Alam mo, mass Para mabilis. transport talaga. Di ba? Pwede naman yun pero bubuhusan. Pwede rin yung C5, buhusan nyo ng pera yan, lagyan nyo ng flyover yung C5, laparan ninyo. Mas malaking posibilidad ng C5 kasi mawawidening mo pa. Ang EDSA hindi mo mawawiden, kuya. Building yung kalaman di ba? So, pwedeng gano'n. Bago nyo tirahin yung EDSA, ayusin nyo yung C5. Laparan ninyo kasi yun ang magiging bagong EDSA. Di ba? Yun. Pero lahat ito, kung susundin yung mga ganong klase ng proposal, Sir Joe, hindi na ito masasakuto parang under Bongbong Marcos term. Lahat yan medyo pang matagalan multi-year na programa ito. So ibig sabihin, kung itutuloy yung pagpapalapad muna ng kali na iba, yung main project na pag-aayos ng EDSA, next term na yun sa susunod na presidente. Baka. Pero kung gagawin nila, pipilit nila yan, siguro pinakamaaga yan, Enero next year. Pero kailangan ayos lahat yung alternatibong dada. So you're saying wag mo na ipilit ng buong 2025. Ikamada muna natin simula ng January 2026. Correct. Mag-isip muna tayo SF-SF, bago gawa-gawa. Di ba? Ganun. Okay. Eto, Sergio, sa ibang paksa naman, yung NCAP. Pwede palang maging disiplinado mga motoristang Pilipino. Paano? Takot at tao Paano Alam mo na pag loko ka dyan, loko ka. Hindi matuta ang kalaban mo ngayon, camera, di ba? Pero sinasabi nila, mas nag-traffic daw, Weng. Dahil sumusunod sa sa motorcycle lane, sumusunod sa speed limit. Pero nag-traffic. Ano ba initial assessment? Ano initial assessment ninyo, Sergio? Yung traffic, ang nawawala lang ang traffic pag mahal na araw. Pero yung ordinaryong araw, hindi mawawala po yan. Bakit? Kapasidad ng kalsadang tumanggap ng sasakyan ang problema natin. Every roadway has an X number of maximum capacity para tanggapin niya. Nandun na tayo sa maximum capacity Alternative road networks ang kailangan. Kaya lang sa loob ng city, wala na. Di mo pwede lagyan ng skyway ibabaw ng EDSA. Wala na. Parang na ba, Sir Joe, para kontrolin natin yung dami ng sasakyan sa kalye? Kasi ang dami na nagkakaroon ng proposal. Kaya lang, ang kalaban nun, yung sinasabi nga nila, quote-unquote, necessity na kasi ang pagkakaroon ng sasakyan ngayon, pangangailangan na. Hindi na siya luho. Pangangailangan na dahil sa tindi po ng kakulangan natin sa mass transport. Real talk lang sagutin ko yan Alam mo, yung problema ng tao sa commuting, diba? Kasi hindi sila makasakay ng bus, mahal, etc. Naging solusyon dyan, motorsiklo. There are our estimate is about 30 million motorcycles versus 2 million regular vehicles. Yung private vehicles. So kung titingnan mo, kahit nasakalin mo yung private vehicles, hindi yun ang problema. Ang problema mo, yung mga kamote rider na nagmumotor. Bakit? Kung halimbawa 10% ng private vehicle ay kamote magmaneho, 10% ng 30 million, mas maraming nagmumotor na hindi na nakakaintindi kung paano sumunod sa batas. Dapat yun ang ayusin natin. Yun ang nagiging sanhi ng traffic kasi mas marami sila. Nagulat ako dyan sa figures ninyo. 30 million pala yung mga 30 million po yan. motorcycle units natin. Motorcycle, oo, meron iba dyan, marami dyan. Walang rehistro, walang driver's license, yung mga Ang panukala nga namin dyan, di ba, meron na tayong NCAP. Lagyan ng RFID lahat ng motorsiklo. Kaya habang nasa camera ka, nakikita yung plaka mo because of the RFID. Kasi pag tinakbo nila yung traffic enforcer, wala na yon. Kawawa ka na doon. X na lang yun, di mo na mahuhuli yun.
Alright, meron ba Kailangan na invento ngayon mga anti-NCAP spray? Nakikita niyo ba 'yun? Yung i-spray mo yung plate number mo, hindi ka rin makikita. Totoo ba 'yun? May face mask pa, Sir Joe. Oo. Oo, talaga naman, no? Gagawa talaga ng paraan. Bakit? Alam mo, ang NCAP, hindi problema yan sa sumusunod. Problema yan sa ayaw sumunod. Eh, yung mga ganon, pagka nahulihan ka na walang plaka, ang intention mo, ayaw mong sumunod. Tanggalan yun ng lisensya, kumpiskahin yun yung motorsiklo. Tapos, Yun. madadala rin yan. Pero Oo. dapat yun, meron naman second chance para magbago. Pag nag-second, third offense na, saka lang, Hindi, hindi naman kaya pwedeng arbitrary, di Kaya nga, ba? Weng, tumataas yan eh. Pagka Oo. nag-first offense ka, ito lang Oo. ang multa mo. Multa mo. Pagka 5,000 daw yun eh. nag-second, medyo tumataas Oo. na. Pagka third, Wala na, tanggalan kailangan na ng mawala license. ka na sa mundo. Huwag naman. Di ba? Kalye lang, kalye lang. Kalye. Kalye. Oo. Anyway, Sergio, ito lang, sinasabi nila, parang nabawasan daw yung productivity ng tao because of the NCAP. Totoo ba yun? Hindi naman. Anong statistics sila doon? Wala. Eh, at pahi lang yun. Mahirap sabihin yun. Tsaka bakit? Mag-agree ako dyan pag sinabi nilang ganito, Natatraffic daw sila eh. Natatraffic sila. Oo, Matatraffic ka ba sa pagsunod sa trapiko? Sa route traffic Yung rules? galing sa delivery mo, yun lang natatraffic. Diba? Oo. Anyway, sige Sergio, ano ba, are we slowly becoming to be a Vietnam? Tayo ba'y nagiging Vietnam na sa sobrang dami ng motorsiklo natin? Yes. Yes, kasi that is the cheapest and most common and most affordable mode of transport, lalo na sa mga lugar na mahina ang infrastruktura. Ang infrastructure, ano yan eh, dapat yan may development plan ng gobyerno na 10 taon na sabay-sabay gawin yung infrastructure project para matapos once and for all. Oo, pero hindi Kasi natin. kung kada bagong governance, titigil yung infrastructure. Dapat bawal yun. Totoo. Pag sinimula ng infrastructure project, Tuloy. kasi sino nakaupo dyan, ituloy nyo yan. Dapat ganun yan. Alright, Sergio, salamat sa oras mo. Mag-ingat Good ka. morning, sir. Sige. O, sumunod kayo sa batas, ha? Tsaka Ay, yung naman. people. Oo naman. Of course. Oo. Thank you, sir. Thank you. Idol ka namin. Si Augusto Joe Ferreria, mga kapuso, ang Pangulo po ng Automobile Association of the Philippines. Tabay lang. Hilingan, walang pinoprotektahan.